Mga nakakatakot na hula at prediksyon ni Jay Costura para sa taong 2025. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo muna ang ating video, mag-subscribe at pindutin mo na rin syempre yung notification bell button at piliin mo yung all para palagi kang updated sa ating mga latest videos. Kaya tumuto ka na, just sit back and relax at tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Si Jay Costura ay isang sikat na Pinoy psychic sa Pilipinas na di umano'y kayang makausap ang mga taong pumanaw na. At hindi lang basta isang ordinaryong manghuhula, ngunit kaya rin niyang tumulong upang masolve ang mga kaso at mga krimen. Marami ng mga sikat na Pinoy na manghuhula ang nagpahayag ng kanilang mga kakayahan at prediksyon para sa Pilipinas. Karamihan sa kanila ay nagbibigay ng mga paalala at babala para sa mga maaaring trahedya na mangyayari sa ating bansa. Isa na sa mga sikat na pangalan na kumakalat sa internet ay ang pangalang Jay Costura. Dahil sa angking kakayahan nito na makita mga posibleng mangyayari sa hinaharap at dahil sa angking kakayahan nito ay maraming mga Pilipino ang naniniwala at nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Ayon kay Jay Costura, ang kanyang mga hula at prediksyon ay mga gabay lamang at maaaring magbago base sa aksyon ng mga tao at sa mga sitwasyon. Kaya naman sa taong 2025, ay nagbigay siya ng mga nakakabahala at nakakatakot na hula patungkol sa mga posibleng mangyayari. Ano-ano kaya mga ito at ano-ano ang paghahanda na dapat nating gawin mula sa mga hula ni Jay Costura para sa taong 2025. Una ay ang mga volcanic eruptions. Ayon sa mga hula ni Jay Costura para sa taong 2025 ay malaki ang posibilidad ng pagkakaroon ng mga matitindi at malalakas na pagsabog ng mga bulkan sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang na ang Pilipinas. Sinabi niya na posibleng sabay-sabay o sunod-sunod ang pagputok ng mga bulkan na maaaring magdulot ng mga matitinding pinsala, katulad na lamang ng mga volcanic ash, pagbaha mula sa lahar at pagbabago sa klima. Ang ganitong hula ay nakatatak na sa mga observation ng patuloy na pagbabago ng klima na posibleng magpalala ng aktibidad ng pagputok ng mga bulkan na nakapaloob sa Pacific Ring of Fire, kung saan napapaloob dito ang maraming mga aktibong bulkan ng Pilipinas, katulad na lamang ng Mount Pinatubo, Taal Volcano at Mayun Volcano. Bagamat ang mga hula at prediksyon ay gabay lamang sa atin, pero ipinapaalala niya na mas mabuti ang maging handa dapat at di umano'y palaging alerto sa mga balita mula sa Facebook, X at iba pang ahensya, lalo na mga taong naninirahan na malapit sa mga aktibong bulkan. Sunod ay ang pagunlad ng teknolohiya at pagbagsak ng employment. Ang mabilis na pag-usbong ng teknolohiya, lalo na ang artificial intelligence o AI, ay isa rin sa mga vision ni Jay Costura para sa taong 2025. Bagamat malaki ang maitutulong nito sa pagpapagaan at pagpabilis ng mga gawain sa iba't ibang bahagi ng industriya, subalit magdudulot rin ito ng malaking kawalan sa maraming trabaho. Ayon sa kanyang prediksyon, ang ilang mga posisyon sa trabaho katulad ng customer support agents, admin work at data entry ay nanganganib na mapalitan ng mga makinarya at AI-driven systems. Kahit ang mga tradisyonal na kasanayan na dati ay mahalaga ay maaaring mawalan ng halaga. Kaya naman kinakailangan ng mga employee na mag-focus sa mga pag-aaral patungkol sa mga bagong kakayahan na hindi madaling palitan ng teknolohiya o artificial intelligence. Ayon pa sa sinabi ni Jay Costura na kailangan mag-evolve ang edukasyon kasabay ng pagbabago sa teknolohiya upang maiwasan ang malawakan na dislocation ng workforce. Ang paglaganap ng mga makabagong teknolohiya ay hindi lamang nagdudulot ng pagbabago sa trabaho, kundi pati na rin sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. Subalit ganun pa man, sa kabila ng mga negatibong epekto, ay nagdadala rin ito ng mga bagong oportunidad para sa mga handang tumanggap ng pagbabago at matutong makipagsabayan. Sumunod ay ang problema sa pagkain at supply ng bigas. Ayon sa prediksyon ni Jay Costura, ang problema sa pagkain at kakulangan sa supply ng bigas ay magiging seryosong problema ngayong taong 2025. Ang epekto ng mga sakuna at tagtuyot ay magpapababa sa ani ng palay na magiging resulta ng mas mataas na presyo at mas kaunting pagkain para sa mga tao. Maraming pamilya maaaring makaranas ng matinding gutom, lalo yung mga nasa liblib na lugar o yung mga taong naghihirap talaga na hindi kayang bumili ng bigas at iba pang pangunahin na mga pagkain. Ang pagtatanim ng sarili at pag-focus sa agrikultura ang magiging pangunahing paraan upang malampasan ang krisis na ito. Patuloy ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, lalo na ang bigas, at hindi na ito bagong problema sa Pilipinas.
Sumunod ay ang pagliyab ng isang pabrika. Ayon sa hula ni Jay Costura ay may isa di umanong pabrika ang masusunog sa Pilipinas. Bagamat ito ay aksidente lamang, ngunit magdudulot daw ito ng matinding pinsala. Sinabi pa niya na maraming magaganap na sunog ang mangyayari sa maraming bahagi ng Pilipinas dahil daw sa sobrang init ng panahon. Dagdag pa niya na ngayong taong 2025 ay magiging triple ang init ng panahon dahil na rin ito sa climate change, water shortage at kakapusan sa tubig. Ayon sa prediksyon ni Jay Costura, sa taong 2025 ay mararanasan ng Pilipinas ang matinding krisis sa tubig. Ang halimbawa na nga lang dito ay ang syudad ng Cebu na nasa ilalim ng state of water crisis. Magpapatuloy ang matagalang tagtuyot na magdudulot ng kakulangan sa supply ng tubig, hindi lamang sa pang-araw-araw na gamit, kundi pati na rin sa agrikultura at industriya. Ang tumitinding init ng panahon ay mas magpapalala pa sa sitwasyon, magre-resulta sa sunog at kakulangan sa pagkain. Sa ganitong mga pagkakataon, ang bawat isa ay kailangang magtipid ng tubig at maghanap ng alternatibong paraan upang mapanatili ang supply ng tubig sa mga komunidad. Magkatotoo man ng hula na ito o hindi, ay dapat pa rin tayong magtipid ng tubig at maging responsable sa paggamit nito. Dapat magpatupad ng mahigpit na water conservation practices katulad ng pag-iipon ng tubig ulan at suportahan mga proyekto para sa rehabilitasyon ng mga watershed at pagkukunan ng tubig. Sumunod ay ang bagong sakit na apektado ang mga mata. Ayon sa prediksyon ni Jay Costura, sa taong 2025 ay may isang bagong uri ng sakit ang maaaring lumaganap kung saan di umano ay apektado ang mga mata. Hindi ito katulad ng karaniwang sore eyes na mabilis gumaling, kundi isang malalang kondisyon na maaaring sanhi ng bagong uri ng virus. Ang sakit daw na ito ay maaaring magdulot ng malubhang problema sa paningin, kabilang ang permanenteng pagkabulag. Kung hindi agad ito magagamot, ang sakit ay posibleng kumalat ng mabilis, lalo na sa masikip na lugar o sa mga bansang may limited access sa medical health care. Ang paalala niya sa publiko ay ang pagpapanatili ng kalinisan, pag-iwas sa mga mataong lugar, at ang regular na pagpapacheck up sa mga doktor, lalo na sa pangkalusugan, upang maagapan ng anumang sintomas. Kung magkatutuman ng mga hula na ito, ay magiging isa itong malaking problema sa lipunan at magkakaroon ng hamon sa medikal na sektor upang harapin ang posibleng virus na ito. Bukod pa dyan, ang sakit na ito ay maaaring magdulot ng pagkakagalit-galit. Sumunod ay ang mga natural na sakuna. Ayon sa prediksyon ni Jay Costura ay inaasang magiging taon ng sunod-sunod na mga natural na sakuna taong 2025. Mula sa mga malalakas na bagyo, lindol hanggang sa mga pagbaha at pagputok ng mga bulkan, kung saan ang pinsalang dulot ng mga kalamidad na ito ay magdudulot ng kawalan ng tahanan, trabaho at kabuhayan sa maraming Pilipino. Maraming mga lugar sa Pilipinas ang pinaghahanda upang mabawasan ng malaking epekto at pinsala ng mga sakuna sa kanilang komunidad. Maraming mamamayan na naman ang mawawalan ng mga tahanan, maging pangkabuhayan, pagbagsak ng mga infrastruktura at iba pa. Kung magkatotoo man ang bisyon na ito, ay kailangang maghanda ng bawat pamilya ng mga emergency kit na naglalaman ng mga pagkain, tubig at first aid supplies. Siguraduhin ligtas at matibay ang mga gusali laban sa lindol o pagbaha at iba pang mga sakuna. Sundin ng mga babala at patnubay mula sa ating gobyerno. Sumunod ay ang pag-angat ng isang babae sa lokal na politika. Isa sa mga natatanging hula ni Jay Costura ay ang pagdating ng isang babaeng lider sa lokal na politika ng Pilipinas. Ayon sa kanyang prediksyon, ang pinuno na ito ay inaasang magdadala ng mga bagong pananaw at reforma na magpapabago sa takbo ng pamahalaan. Hindi man malinaw kung sino ang babaeng tinutukoy sa hula, ngunit sinabi niya na siya ay maaaring maging simbolo ng pag-angat ng kababaihan sa larangan ng politika. Pero ganun pa man ay hindi maiiwasan ng mga isyu at kontrobersya sa prediksyon na ito. Ang kanyang pamumuno ay maaaring magdulot ng pagkakabahabahagi ng opinyon ng publiko. Sa kabila nito, ay inaasahan ni Jay Costura na ang babaeng ito ay magdadala ng liwanag at pag-asa para sa pagbabago at progreso, lalo na para sa mga sektor na matagal na napabayaan, geopolitical tensions sa pagitan ng China at US. Ayon sa prediksyon ni Jay Costura, ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China ay inaasang magdudulot ng mas malalaking problema at suliranin sa ekonomiya at seguridad sa rehiyon ng Asya. Nakabilang na nga ang Pilipinas. Nag-umpisa daw di umano ang banggaan ng dalawang superpower countries dahil sa isang eleksyon. Sa nasabing eleksyon na ito ay magkakagulo at tataas ang tensyon dito ng dalawang bansa.
Bukod pa dyan, di umano'y posibleng military conflict ay posibleng magsimula sa isyu ng teknolohiya o teritoryo, katulad na lamang mga kaibigan ng South China Sea at West Philippine Sea. Ang tensyon na ito ay magdudulot ng takot at kawalang katiyakan, hindi lamang sa global market, kung hindi pati na rin sa mga bansang malapit sa epicenter ng tensyon. Ang posibleng paglala ng alitan sa pagitan ng Estados Unidos at China ay magdudulot ng malaking epekto sa mundo, lalo sa ekonomiya. Kaya naman dapat maging aktibo sa diplomatikong pag-uusap ang Pilipinas upang maiwasan ang pagkakasangkot sa anumang gulo. Dapat palakasin ng sariling depensa at mag-invest sa lokal na produksyon ng mga pangunahing pangangailangan at maging alerto sa mga pagbabago sa daigdigang relasyon. Sumunod ay ang Pilipinong aktor sa Hollywood. Ayon sa prediksyon ni Jay Costura ay mayroong isang Pinoy na aktor ang makikilala sa industriya ng Hollywood. Ang tagumpay ng aktor na ito ay magiging inspirasyon sa maraming Pilipino at magdadala ng karangalan sa ating bansa. Nagmula daw di umano ito sa isang simple at payak na pamumuhay. Pero sa husay ng aktor na ito ay sisikat daw di umano ito sa Hollywood. Ang tagumpay ng aktor na ito ay magiging liwanag na magbibigay inspirasyon at pag-asa sa lahat. Maraming tao ang nagtatanong kung bakit nga ba madalas sa mga hula at prediksyon ay mga negatibong bagay lamang. May mga nagsasabi din na mga hula at prediksyon ay pantakot lamang. Pero ipinaliwanag naman ni Jay Costura na ang kanyang kakayahan ay hindi ipinipilit sa lahat. Sinasabing sila ay naging daan lamang upang magbigay ng mga paalala at babala para sa mga posibilidad na mangyayari. Ayon kay Jay Costura, ay kailangan mas paigtingin pa natin ang ating panalangin at pananalig sa Diyos dahil itong pinakamahalaga at epektibong paraan mula sa mga bagay sa ating mundo. Ikaw, kaibigan, naniniwala ka ba sa mga hula ni Jay Costura? Posible nga kayang mangyari sa 2025 ang kanyang mga vision? Well, ibigay ang iyong opinion sa ating comment section down below. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pagsubaybay. Hanggang sa muli at kita-kits tayo sa ating mga susunod pang mga video.